Mga kapatid, mahilig ka ba sa malamig? Abay, patok na patok yan, lalo ngayong tag-init. Pero teka, sa Tondo, Maynila, may mga bakterya raw na nakita sa mga ganyang inumin at ang mga bakteryang yan, naku, hindi tinatablan ng antibiotics. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ang init! Deserve dati ng sa malamig, mapabuko juice, melon o gulaman man. Itong hangin niya sobrang init pa rin yung pasok. Kaya yung buga, kaya kailangan natin uminom ng malamig talaga. Pawis, tapos yung singaw ng araw. Kaya bumili ako palamig. Para matanggal lang yung init ng katawan. Pero mga kapatid, ingat sa mga iniinom. Sa pag-aaral ng ilang researchers ng University of the Philippines mula 2024 hanggang 2025, lumalabas na 9 na pwesto ng mga samalamig vendor sa Tondo, Maynila ay may antimicrobial resistant bacteria. Kinuhanan nila ng sample ang tubig, yelo, baso, mismong inumin at mga kamay ng mga nagtitinda. At ang kanilang nakita, taas ang bacterial contamination at lampas po ito sa itinakdang pamantayan ng Food and Drugs Administration at Philippine National Standards for Drinking Water. dapat din daw ang safe level ng bacteria ay less than 1.1 mpn o most probable number per 100 milliliter. Pero ang nakita, hindi lang doble, hindi lang triple. Ang standard po ay less than 1.1 po dapat. Pero dun po sa findings, based dun sa naging result natin, hundreds, thousands mikrobyo na nakita po natin. Iniinom po kasi natin to So nakakatakot po na mayroong ganyang presensya. Ibig sabihin, imbes na pampalamig, pwedeng maging pampasakit ng tiyan ang sa malamig. Ayon pa kay Doc, nakadepende sa dami ng bacterial content na maiinom o makakain ng isang tao ang epekto nito. Lalo na kung ang mainom ay yung antimicrobial resistant bacteria. Pagka nagkasakit po siya at bibigyan po siya, reresetahan siya ng doktor ng karaniwang antibiotics, hindi na po magiging effective. So kailangan po mas mataas na antibiotics po ang kakailanganin. Ang simpleng impeksyon ay maaaring maging banta sa buhay. Kabilang sa nakitang may contamination ay ang mga kamay ng mismong nagbebenta. Nakukuha ang bakterya kapag hindi naguhugas ng kamay, kapag nakontamina habang naghahanda ng inumin o di kaya kapag humahawak ng pera. Kapag nakainom ng bakterya, posibleng magka-diarrhea. Ayon sa Manila Health Department, wala namang outbreak ng diarrhea sa kanilang lungsod mula 2024. Pero bilang tugon sa pag-aaral ng UP Manila, kumuha na rin ang Manila LGU ng sample ng tubig sa 150 sa malamig stall sa Tondo at ilalabas ang resulta sa mga susunod na araw. Kanina lang, naabutan naming namimigay na flyers ang mga tauhan ng Manila Health Department kaugnay ng food safety awareness. Plano rin nilang iparequire sa mga vendor ang paggamit ng certified potable water sa mga tubig at yelo. Bukod sa maghihigpit sila sa licensing system sa mga food vendor, target din nilang bigyan ng hygiene training program sa mga tindero nito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.